Tuwing New Year's Eve, ang paghahanda ng mga bilog na prutas ay tradisyon na nating mga Pinoy dahil pinaniniwalaan itong nagdadala ng good luck at prosperity. Ang tradisyon na ito ay parte ng Chinese at Filipino traditions mula pa noon. Kaya sa video na ito, pag-usapan natin ang 12 lucky fruits na pwede mong ilagay sa mesa sa New Year upang ma-attract ang abundance, good fortune at well-being sa darating na taon. Number 1. Oranges, tangerines, and kumquats. In China, laging kasama sa shopping list para sa New Year ang oranges, tangerines, at kumquats. Dahil sa golden color ng mga nasabing prutas, naniniwala ang mga Chinese na nagdadala ang mga ito ng happiness, prosperity, at good fortune. Ang hugis bilog na prutas ay auspicious symbol ng harmony at togetherness. In addition, ang Chinese word para sa orange ay katunog ng luck at ang tangerine ay identical naman sa tunog ng wealth. Samantala, ang kumquats ay native sa China na simbolo ng good luck at prosperity. Siksik din ito sa vitamins A at C, pati na rin sa ibang health benefits. Kaya naman, mainam ito para makaiwas sa sakit ngayong darating na taon. Number 2. Pomelos. Kino-consider ang pomelo bilang pinakamalaking prutas sa citrus family. In Chinese culture, ang ripening season ng pomelo ay malapit sa Mid-Autumn Festival. Dahil dito, naniniwala ang mga Chinese na ang pomelo ay nagre-represent ng family reunion. Ang malaki at bilog na hugis ng pomelo ay simbolo ng pag-asa upang mapanatiling malaki, buo at magkakalapit ang pamilya. Katunog din ng pomelo ang Chinese word na protect. In Mandarin word, ang pomelo ay binibigkas tulad ng U, nang ibig sabihin ay to have. Ito ay simbolo ng good fortune, health, at happiness para sa buong pamilya. That's why kumakain ng pomelo ang mga Chinese tuwing Lunar New Year, sa pag-asang magiging maayos ang lahat sa bagong taon. Number 3. Pears. In Chinese at Vietnamese cultures, madalas ginagamit ang purse o pera sa mga kasal dahil sa simbolo ng swerte. May ilan ding nagsasabi nang hindi pa nabubuksang peras ay sign ng marital bliss. Ayon sa Chinese culture, ang peras ay simbolo ng beauty, grace at longevity since Bronze Age. Ito ay kino-consider din ng mga Chinese na simbolo ng elegance, femininity at immortality. Ayon sa kwento, ang peras ay isang magical elixir na kinain ni Chang'e upang siya ay maging moon goddess ng Chinese mythology. Therefore, ang peras ay pinaniniwala ang swerte ng mga Chinese. Maliban sa swerte, ito rin ay ginagamit pang lunas sa mga karamdaman tulad ng ubo, pagkatuyo at pamamaga ng lalamunan. Number 4. Melons. Ang cantaloupe at honeydew melons ay parehong miyembro ng species na Cucumis melo mula sa family Cucurbitaceae. Bagamat magkaibang klase ang nasabing prutas, ang cantaloupe at honeydew melons ay parehong swerte sa darating na taon. Ayon sa history, ang melon fruits ay nauugnay sa luxury at creativity. Ang cantaloupe ay isang type ng true melon na simbolo ng family reunion at good fortune. Ang stringy flesh ng cantaloupe melon ay kahawig ng coins na nakabalot sa papel. Ang pagkain ng cantaloupe melon tuwing New Year ay pinaniniwala ang nagdadala ng good fortune sa pera. Samantala, ang honeydew melon ay sumisimbolo naman sa renewal, vitality at wellness. Number 5. Dragon fruit. Ang dragon fruit ay simbolo ng vitality at vigor. Ito ay kilala rin as pitahaya o strawberry pear, isang uri ng exotic fruit na may mildly sweet flavor at exotic appearance. Ang paghahain ng dragon fruit sa New Year ay pinaniniwala ang nagdadala ng motivation, great energy o enthusiasm. Ayon sa iba't ibang kultura, ang dragon fruit ay simbolo ng abundance, prosperity, good fortune at happiness. Kino-consider rin ito bilang highly auspicious fruit ng mga Chinese dahil ito ay red color at may dragon word ang pangalan nito. Ang dragon ay highly valued creature sa Chinese culture na animal ng mga emperors at nag-iisang mystical creature sa Chinese zodiac. Number 6. Apples. Kung naghahanap ka ng lucky fruits para sa darating na taon na siguradong kakainin ng iyong pamilya, huwag kalimutan ang apple o mansanas.
Tuwing Chinese New Year, ang mansanas ay pinangreregalo sa pamilya at mga kaibigan para ma-attract ang well-being o health, happiness at prosperity. Ang pangreregalo ng mansanas ay nangangahulugan ng pagnanais na magkaroon ng good luck at wealth para sa susunod na taon ang taong pagbibigyan nito. Ayon sa paniniwala ng mga Chinese, ang pagkain ng pulang mansanas sa New Year's Eve ay magdadala ng tahimik na buhay na puno ng peace at harmony. Samantala, ang mansanas ay associated rin sa wisdom at knowledge in Western culture. Ang pagdidisplay ng mansanas sa iyong tahanan ay magdadala rin ng contentment at harmony. Number 7. Pineapple. Ang salitang pineapple o pinya ay nangangahulugan na magkakaroon ng high chance of winning sa darating na taon. Ito ay simbolo ng wealth at good luck. In China, ang pinya ay tinatawag na onglai o fortune cones. Ito ay kino-consider bilang lucky fruit at nangangahulugan na good luck is coming your way. Ang pinya ay may regal golden color at spiny crown na itinuturing na mga emblems ng prosperity riches. Sa Western culture, ang pinya ay tanda ng welcome at wealth. Ito rin ay pinaniniwalaan na swerte para sa mga mahilig magsugal o mag-invest sa stock market. So kung nais mong akitin ang swerte sa iyong tahanan ngayong darating na taon, mag-display ng pinya sa mesa kasama ng maraming pagkain upang swertihin sa lahat ng aspeto ng buhay. Number 8. Grapes. Bukod sa sweet, tart at refreshing flavor nito, ang grapes o ubas ay pinaniniwalaang nagdadala rin ng swerte. Ito ay simbolo ng abundance at harvest. Ano man ang kulay nito, ang ubas ay sinasabing magdadala ng good luck sa iyong tahanan. Ang purple grapes ay simbolo ng respect at elegance. Samantala, ang green grapes ay simbolo ng vitality at prosperity. Mayroon ding tradisyon mula pa noong 1880s kung saan ang pagkain ng 12 pirasong ubas bago mag-12:01 ay pinaniniwalaang magdadala ng swerte sa New Year. Ang ubas ay nauugnay rin sa abundance at fertility in Western culture. Ayon sa Feng Shui, ang ubas ay simbolo ng abundance of food o material wealth. Ito rin ay gamot sa fertility at pangtaboy ng bad luck. Kaya naman, madalas i-display ang ubas sa bahay ng mga Chinese. Number 9. Mangga. Bilang national fruit ng Pilipinas, ang mangga ay paboritong kainin ng mga Pinoy, hilaw man ito o hinog. Pero alam mo ba, ang mangga ay pinaniniwalaang nagdadala ng swerte sa mga relihiyon sa Southeast Asia, tulad ng Buddhism at Hinduism. Hindi rin nawawala ang prutas na ito sa mesa tuwing Lunar New Year. Sa Hindu culture, ang mangga ay kino-consider na sacred fruit. Madalas ding nauugnay ang mangga sa love at happiness. Ang golden color ng mangga ay simbolo ng money at ang sweetness nito ay nangangahulugan ng strong family ties. In addition, madalas ipakitang may hawak na ripe mango ang elephant deity na si Ganesha dahil ito ay simbolo ng prosperity. Number 10. Lychee and rambutan. Although magkaibang prutas ang lychee at rambutan, ang mga tropical fruits na ito ay bahagi ng soapberry family at swerte rin sa darating na taon. In Chinese culture, ang lychee ay simbolo ng romance, beauty, good luck at happiness. Ito rin ay nagpo-promote ng prosperity, wealth at fertility luck. Gayon din ang rambutan. Ito ay pinaniniwalaang nagdadala ng good luck, lalo na sa mga nakakalbo. Tinataboy nito ang mga masasamang espiritu na nagpapakalbo ng iyong ulo. Ang rambutan ay simbolo rin ng wealth at prosperity. Ayon sa Feng Shui, ina-attract ng rambutan ang positive energy flow upang magkaroon ng financial stability. Kaya mainam mag-display ng mangkok na punong-puno ng lychee at rambutan upang swertehin sa darating na taon. Number 11. Lanzones. Also known as langsat o longkong, ang lanzones ay isang tropical fruit na posibleng magdala ng swerte sa darating na taon. Ito ay popular sa Southeast Asia, lalo na sa Pilipinas, dahil sa juicy, sweet at slightly tart flavor nito. Ang lanzones ay madalas kainin ng fresh o isama sa desserts at ibang dishes. Ito ay isang highly nutritious fruit na siksik sa vitamins, minerals at antioxidants. Aside from that,
Ang lanzones ay kinoconsider bilang symbol ng good luck. Madalas din itong pinangreregalo sa mga espesyal na okasyon tulad ng kasal at binyag. Kaya naman, ang lungsod ng Camiguin ay pinagdiriwang taon-taon ang Lanzones Festival. Number 12, lemons. Dahil sa matingkad nitong kulay at refreshing scent, ang lemon ay makakatulong upang linisin ang hangin at itaboy ang sakuna. Ayon sa mga Feng Shui practitioners, ang lemon ay nagre-represent ng cleansers at purifiers ng Sha-Qi o negative Qi. Ito ay may powerful beneficial effects sa iyong environment at magagamit upang ma-neutralize ang negative Qi energy sa iyong tahanan. Ang mga citrus fruits ay pinaniniwalaan din na nagdadala ng luck, good fortune at positivity. Madalas itong ginagamit in Feng Shui applications upang mataboy ang bad luck at negative vibes. Kaya kung nais mong ma-attract ang swerte sa darating na taon, huwag kalimutang palamutihan ang iyong mesa ng lemons. Mainam maglagay ng 9 lemons sa isang mangkok upang maakit ang good fortune, good luck at everlasting love. Ngayong may idea ka na kung ano-ano ang mga lucky fruits sa darating na taon, ilang prutas nga ba ang dapat mong ihanda para sa New Year's Eve? Ayon sa Filipino tradition, ang pagdi-display ng 12 smooth, round fruits sa mesa tuwing New Year's Eve ay magdadala ng good luck at prosperity sa darating na taon. Bagamat iniiwasan ang 13 dahil ito ay kinoconsider na unlucky number, may ilang tao ang naghahanda ng 13 fruits tuwing bagong taon upang magkaroon ng extra luck. Additionally, may ilan na naghahanda ng 14 fruits bilang pagbibigay-pugay sa papalabas at papasok na taon. Pwede ring isama ang mga lucky fruits na nabanggit sa salad o dessert para sa medianoche. Higit sa lahat, huwag kalimutang sabayan ng sipag at tiyaga upang lalo kang swertehin sa darating na taon.